Pipe Network presents. Hello everyone! Welcome here on Rewind, a Throwback Podcast, and we are on our 5th season. Grabe, naka 5 seasons na tayo, di ba? And we are starting again on a love month, February, parang last year lang. Kaya may ibabalik kaming topic na pinag-usapan namin last year to celebrate the love month, Valentine's Day. O di ba? At ang kasama ko ngayon, siya ang kilala ko talaga din na mahilig sa mga kilig movie, sa mga love team, parang kung ano yung bagong movie na romantic or love story. Isa siya sa mga una kong nariringgan ng feedback. At pinanonood niya talaga sa sine, especially nung mayroon pang, or may sine naman na ulit ngayon, pero nung talagang kalakasan ng mga movie sa cinema, di ba? At super fan siya ng mga Pinoy love teams. Mamaya malalaman natin kung ano ba ang mga favorite movies niya. Pero introduce ko muna siya. Dati ko siyang ka-work sa Summit as my publisher. Ngayon, magka-work pa rin kami, pero magkaiba na kami ng department. Pero malaki ang chance no na mag-cross over dahil siya ang basta wag na natin sabihin kung saan man tayo. I mean, kung ano na yung mga posisyon natin. Pero basta sa Chroma Entertainment kami. I have with me right now sa Rewind, Ro Manalo. Hi, Ro! Hindi ako sanay na Ro lang. Grabe. Oo nga. Hi, Jemp. Yuck, thanks for having me. Ah. Kasi madalas Miss Ro ang tawag ko sa kanya kahit sinasabi niyang Ro na lang. Pero dahil medyo kataas-taasan ko siya noon, kailangan may paggalang konti. Pero ngayon dahil Paggalang. friends na kami. Ngayon wala As nang in, paggalang. friends na lang. May paggalang pa rin, pero hindi na miss. O, di ba? Pero thank you! Finally, natuloy na tayo. Tagal nating to, di ba? Pinag-uusapan kung kailan ka mag-guest. So, this is the perfect time sa mga Yes. love stories. Lalo na at love month, di ba? Pero, Correct. yan ang una kong question sa'yo kasi we are going to talk about, ang last year kasi was all-time favorite Pinoy romance flicks. Tama ba yun yung title? Basta something like that. Ng 90s. So ngayon naman, lipat tayo ng isang dekada from 2000s to 2009. So 2000 to 2009. So ito na yung mga unang 2000s, di ba? So, ikaw, Ro, mahilig ka talaga sa kilig movies, I must say. Mahilig ako actually sa Tagalog movies. Siguro yung hindi ko lang pinapatulan before would be mga action. Hindi ako masyado mahilig sa action. Pero most of the movies, di ba, na lumalabas, laging may, either, kahit drama siya or rom-com, may romantic talaga angle usually. Especially yung mga nag-hit, di ba, na gusto nating panoorin. Yes, oo. Kaya, naging ka tuloy, well-versed sa mga kilig movies. Kasi nga, every story talagang kailangan may kilig, no? Pero, ikaw, what makes you feel the kilig in a movie? Siguro for me, well, number one, may tinatawag dyang chemistry, of course. Yung hindi mo Yeah. ma-explain, di ba? Alam natin since we work in entertainment na, for example, when they cast a movie, di ba, they do a look test first. Minsan, whether, lalo na pag new pairing, ng babae at lalaki. Or even if, kunyari, parang dapat, let's say, siya yung third party or unang naging boyfriend or unang naging girlfriend sa pelikula, kailangan may chemistry, 'di ba? So that's very important. Ako, yon, tension, yung meron sa story na kahit hindi pa sila, kahit hindi pa sila nag-holding hands or nagkikiss, yung minsan magkatitigan pa lang or yung magkatabi pa lang, nakaka-feel ka na, ay, may something, parang ganon. So, yon, nakakapagpakilig. I think yon. And then pag may prior ka na, for example, may love team ka na that you follow. So for example, John Lloyd Bea or Kathniel or mga ganon. So dahil alam mo na yan, especially for yung mga real life couples, 'di ba? Dahil alam mo na may relationship talaga outside of it or napapabalitang may relationship. Parang nakakakilig when you see them together kasi you feel that there's something going on between them. Alam mo ako, napaisip din tuloy ako, paano nga ba ako kiligin sa movie? Kasi una sa lahat, confession to hindi ako masyadong ganun kahilig sa mga romance movies. I mean, gusto ko siya na may love story, okay lang, pero parang part of it. Pero not necessarily yung kailangan kiligin ako, ganyan. Pero siguro sa akin, factor talaga yung story. Kahit yung chemistry, hindi ko madalas nakikita siya sa dalawang tao eh.
na nandun, na nag-act. It's more of the character. Kasi kunyari, Katniel, hindi naman si Catherine tsaka si Daniel dapat yung napapanood ko, di ba? Kundi si Primo tsaka si, ano pangalan ni Kat sa The House of Us. O basta yun. Dapat Hindi yung ko na mga maalala. characters nila, di ba? Mm. So yun yung na-feel ko to nung, sasabihin ko ba, Char? Pero kunyari, kay Elmo tsaka kay Julianne Ay, sa, favorite. sa isang show nila dati na hindi naman ako doon ako naging fan ng love team nila. Pero, not necessarily na nagustuhan ko siya because it's Elmo Julianne. Pero, na-in love ako doon sa story nung characters nila na parang shocks yung character ni Elmo doon. Ito yung parang shocks ko ako yung girl. Yun yung gugustuhin ko. Yung kay Julie, kasi gusto ko, parang dahil nakita ko uy, very crushable or likable yung guy. So, sana ako yon. So, parang ako pa yung kikiligin. Parang ganun yung feeling. True And naman. isa ko rin yung na-feel sa pag-uusapan nating movie mamaya, A Very Special Love. Na ganon, Mm. kasi very aspirational, di ba? Yung Laida na secretary na may crush sa ganyan, ganon. So, Correct. sa akin, more of the talaga, characters. Tapos, syempre, kung magaling yung actors, madadala nila yun, di ba? Kasi kung hindi Mm. magaling, edi syempre parang magiging flat yung, how do you call this, yung portrayal ng character. So, I guess, ganon. Mm. So, Mm. ikaw, sino ang mga mo? I mean, meron tayong separate episode nito with a different guest. Pero syempre, kailangan siyang mapag-usapan in passing because Mm. ito yung talagang kumbaga we bank on this for the Kilig movies, 'di ba? Hindi sila mawawala. Ang mga love teams na gusto natin. So, ikaw, Ro, basta ito ang love team, automatic na yan na panonoorin ko sa sinehan. Siyempre, John Lloyd Bea for me. Alam mo Mm-hmm. naman, Bea fan ako. And well, John Lloyd fan din talaga ako. Even si John Lloyd with other people. Ash Lloyd din ako. Mahilig din ako kay Sarah. John Lloyd. Hindi lahat 2000s ibabanggitin ko. But yun, si Yeah. Katniel. Super like ko ang Katniel. Dati, J. Dean. Nung active pa sila. I think sa Love Team more sila. So, sa pasok sa timeline natin, Bea John Lloyd. So, wala kang napalagpas Yes. na Bea John Lloyd movie? I don't think so. Parang wala. I think meron akong na-miss na parang one of their earliest na teleserye na hindi ko talaga tinatry ko siya mapanood pero nauumpisahan ko lang tapos hindi ko siya natatapos. I can't even remember the title pero one of their very earliest teleseries. Ano But kaya I yun? think for movies, lahat na panood ko. Lahat na panood mo? Pati yung Ansam, yung All About Love? Oo, napanood ko yun pero Ah, syempre dahil marami sila, hindi siya super memorable sa akin. ah, ah, Mas ah. memorable sa akin yung sila talaga. Correct. So yung mga Now That I Have You, mga... Correct. Oo, grabe. Sobrang excited ko nung lumabas sa Netflix yung Now That I Have You. Uy, ang saya. Alam mo, pinanood ko din yan. Kasi napapanood ko lang siya lagi sa Studio 23 kasi uso yun 'di ba dati yung lunchbox office yung Mm. nung bakasyon pag tanghali yun yung palabas. So parang ayoko kasi nanonood ng mga Wawawi at mga Showtime noon. So doon ako nanonood tapos pag yan yung palabas lagi ko siyang nasasaktuhan pero di ko rin siya natatapos. So first time ko siyang mapanood nung nilabas na sa Netflix. Ako naman kung mga love teams Bea John Lloyd din. Pero kung sa movie parang kasi nung kainitan ng Bea John Lloyd. Wala naman akong pera noon. Grade school lang ako noon eh. So, hindi ako papayagan manood ng sine. So, parang, sorry. Pero, ang talagang yung hindi namin pinalampas sa sinehan, yung Ash Lloyd talaga. Parang lahat ng movie nila sa sinehan ko napanood. Tapos, sobrang random lang no, na parang, uy, no, tayong sine, may pera tayo, ganyan. So, nakitan lang kami sa A Very Special Love. Tapos parang, alam mo yung na ka na, talagang na-engage ka na or, kumbaga, nadala ka na doon sa Lyda and Biggie na na kailangan hindi mo siya ma-miss. Tapos Bea John Lloyd din, of course, pero more on kasi sila TV ko sila like. Oh, Mm-mm. kaya naman dahil dyan. Isa-isahin na natin. Ano ba mga favorite kilig films natin in that decade from 2000 to 2009? Kilig movies, not necessarily romantic comedies, but basta may romance. So, meron din dito mga drama, meron Mm-mm. mga akala natin rom-com, pero hindi pala siya classified under rom-com, ganyan. So, okay. Simulan na natin. Baka naman no? Simulan na natin. Ano ang oldest on your list? Tinignan ko talaga no? Kahit Mm-mm. isang saglit. Judy Ann Piolo and Leandro Muñoz. 2000 yan, no?
sakto siya 2000. Super memorable sa akin ng movie na yon. I watched that sa cinema. I remember that Oh! I loved it so much. If I'm not mistaken, I may have watched it twice. Oh my Ganon. gosh. Nagre-repeat ako eh. Minsan nagre-repeat ako 4 na beses, ganon. Ganon ako. Pag nagugustuhan ko talaga yung movie, parang gusto ko ulit siya ma-savor. And alam ko pag ganon, pag maganda yung story. Kasi minsan, I get so wrapped up sa ang ganda nung sine na minsan, pag pinanood ko siya ulit, may mga details ako na parang, ay, may ganun pala. Tapos hindi ko siya masyado na pick up from the first movie. So, mas na-appreciate ko siya as I keep watching. Hanggang magsawa ako. Yun na yung parang pag magsawa ako, okay, tama na. Hindi na ako Ah, naka-4 na ako. Hindi na ako manonood nito. Until later grabe. on. Super memorable Mhm. siya sa akin kasi, well, hindi naman super bago yung story, 'di ba? Kasi by that time, lumabas na rin sa US yung Ghost, 'di ba? Yung na Ah, parang may although yung sa Ghost naman, ano talaga, may patay talaga 'di ba si Patrick Swayze. Pero yung idea lang ng yung premise lang na she was trying not to fall in love with the person na buhay na lagi niyang kasama. Ganon. Tapos parang, yun, like I mentioned earlier, di ba, yung tension, yung nakikita mo na may namumuo na sa kanilang dalawa kasi ang laking pinagbago ng ugali nun. Pwede ba mag-spoiler dito, di ba? Oo. Okay, tagal na naman nun. So, di ba si Piolo parang medyo ano siya, yung character niya doon parang laging late, laging lasing, di ba? Parang ganun yung character niya Ah, doon. Tapos ayaw na ayaw siya ni Judy Ann, di ba? ah. Tapos then something nakoma si Leandro. So si Judy Ann was always visiting him, ganyan. Pero on the side, parang nagbabago yung ugali ni Piolo. Tapos they found themselves na parang gusto ko pala tong taong to. Ayun. So, ewan ko, very memorable siya sa akin. And alam ko na gusto ko yung movie kasi years after, talagang when I watch it again, sobrang na-appreciate ko siya all over. Ganun ako when I like a movie talaga. At available yan sa Star Cinema YouTube channel right now. Really? So, I didn't oo. know. Kasi dyan ko lang yan parang ni-refresh. I remember, feeling ko napanood ko naman na yan sa TV. Alam ko parang isang Friday palabas yan sa Star Cinema Presents. 'Di ba dati yung pag Friday night sa sa ABS, mga Star Cinema movies. Pero parang natakot ako kasi ayoko yung feeling na yung si Leandro yung nahulog. Doon ako Mm-mm. natetense. Pero always akong curious na ano kaya naging ending nito, nabuhay kaya siya or ano. So parang nung na-upload na siya sa Star Cinema or nagkaroon Pinanood na mo ng na. clips, doon ko na tinignan na, okay. So, Juday Piolo ang nagkatuluyan. And parang yan yung one of the first no, movies nila na finally dyan na sila binibuild up as a love team. Correct. Ako naman, I guess I just have to say, si Judy Ann talaga is such a good actress. 'Di ba? From nung bata siya up to now, sobrang laki ng paghanga kay Judy Ann. She's such a good actress. Na even when she gets paired up with other people, even kung hindi si Piolo, effective pa rin Yes. somehow because she's so good. Parang ganon. So, like halimbawa nung bata pa siya, hindi ka pa siguro buhay nun. Alam mo ba yung Ula? Alam ko naman, pero I'm sure hindi ko siya napanood kasi hindi pa ako Oo, buhay hindi pa noon. buhay nun. Matakot tayo pag napanood ko siya, no? So kahit nung panahon na yon na parang child star pa lang siya, tumatak talaga siya sa akin. Tapos taga-Antipolo din siya. Taga-Antipolo ako nung bata ako eh. So, Mm. parang nababalitaan ko na, ay, si Judy Ann Santos na Ula, taga dito lang I think she's around my age. Medyo magkaedad kami ni Judy Ann. Tapos sobrang gusto ko talaga siya umarte. Kaya yung medyo mahaba yung listahan ko ng Judy Ann. Tapos hindi lahat ito, although most of it, diba, most of it is si Piolo yung kanyang, ka-love team. Ang dami nga, no? Kasi ako, for some reason, si Juday, love ko siya sa TV, pero sa movies, hindi. Hindi ko rin alam kung bakit. Kaya nga parang Talaga? kailangan ko na siyang simulan, lalo na yung mga bakit dito tuhanin, ganyan. Kasi yan, isa yan daw sa talagang very nice na movie niya, di ba? And yung mga Mm. kasal-kasali, and Ay, ang ganda ng kasal-kasali. ayun nga, lagi ko naman tinitingnan sa YouTube yung viral na clip, di ba? Yung Pochero, tsaka yung yung sinugod niya si Juliana Juliana Palermo. Palermo. Tuwa ako. I love that. Di ba, my gosh. From kahit isang saglit, punta tayo sa isang Star Cinema movie uli. Siguro Mm. ito yung earliest sa list ko. I don't know if this is the earliest. Got to Believe ni Rico tsaka ni Claudine.
nawala sa listahan ko. Oo nga eh, pero you were able to watch. I was able to watch it. Mhm. Okay, o sige ako muna kasi ako yung positive review. Go. Pero ano in a way, sad yan because that was their last movie tas namatay si Rico, di ba? Pero Yeah. super na aliw ako doon sa opening sequence ng kasal. Pero alam mo yung medyo siya, yung may pagkakampi din di ba? Yung sobrang out of the ordinary. Pero tawan-tawa ako talaga sa kanya, yung biglang susugod na lang yung character ni Claudine na itigil ang kasal, ganyan. Tapos, ano yan kakapanood ko lang ulit niyan last year, I think exactly last year, mga ganitong period yon na pinalabas siya sa Kapamilya Online Live. Tapos sabi ko, grabe talaga tong Rico tsaka Claudine, no? I mean, si Rico in fairness, kasi di ba naging Juday din siya at some point. Kahit sino i-pair din kay Rico, parang wow, ang talaga, ang gwapo kasi talaga ni Rico, tsaka talaga nakakakilig siya. Tapos gusto ko yung part doon na na naging close sila, yung dati, usually gano'n naman yung formula, di ba, na magkaaway, or tapos nagiging friends, ganyan. Pero gusto ko yung dinadala siya sa family until yung may na-meet na iba na mayroong parang pinaligaw ba sa kanya or something. Parang pinsan ba ni Rico? Si Dominic ba? Dominic. Mm-mm. Dominic, 'di ba? Na uy, alam mo, si Dominic ngayon ko siya na-appreciate. Ang gwapo pala niya talaga nung bata siya, no. Sayang na Oo. hindi siya naging matinee idol. I don't know why, pero super ang gwapo niya. Anyway, tas yung alam mo yan, nalulungkot ka na rin na shocks. Bakit naman to si Claudine, yung character niya? Bakit ba sobra siyang into Dominic na sobra siyang into the idea of getting married? Hindi niya na-realize na yung talagang mas okay sa kanya at yung mas gusto niya at gusto din siya talaga. Nandun na sa harap Mm-mm. niya. Pero feeling ko parang siguro na stuck sa idea siya, di ba? Na ay, friends lang kami nito. Ay, nirereto ako nito. Ay, cat and dog kami nito. So, hindi mag-work. Yeah. So, parang sayang. Pero gusto ko yung visuals na ang setup niya ay sa wedding or sa wedding industry. Ganon. Tapos gusto ko yung friendship niya ni Nikki Valdez. Yun yung isa sa mga favorite scenes ko doon. Yun yung akala niya si Carlo Kasi Carlo Munoz yun di ba? Yung isang guy na parang bet siya. Biglang Infinity. yung, biglang yung Oo. pala sila yung magpapakasal with pasok Mm-mm. sa kanta ni Jessa Saragosa na ikakasal ka na. Nakakaloka. Correct. Okay, ikaw naman, bakit siya nawala sa listahan mo? Precisely for yung minention mo kanina. Kasi meron siyang campy, parang fantasy angle. Hindi ako mahilig sa ganun eh. Gusto ko yung story na Ah, realistic. Tsaka ayoko masyado. Di ba medyo may konting, I mean, the story calls for it, of course. Pero parang syempre may overacting na kailangan mangyari. Especially on ah. Claudine's part, right? Yun yung hindi ko masyado na-appreciate. Kaya never siyang tumatak sa akin as, wow, ang ganda-ganda naman ito. Yun. Kasi may, even, talaga, like, hindi ako masyado mahilig sa, kahit sa mga American movies, hindi ako mahilig sa cartoons, hindi ako mahilig sa anything fantasy. Basta gusto ko lang yung parang, pwede tong mangyari sa totoong buhay type. Ganon. Ah. Except for pala, na-appreciate ko yung, alam mo yung kay Bea tsaka kay Piolo, yung flop na movie. Dream Boy! Dream Boy. Kasi yun, di rin yun realistic, di ba? Pero nagustuhan ko yun. May baka naman dahil sa Bea bias mo, kaya mo nagustuhan yung Dream Boy. Perhaps, perhaps, although hindi ako super fan pa ni Bea ng time na yun. But you know what? That was one of the movies that I've always wanted to watch back then. Which one? But Dream Boy, kasi grabe yung promo niyan di ba? As in talagang Hindi yung mo siya parang napanood? all over the place. Wala, hindi. Kasi ngayon, hindi ko siya Hanap? mapanood na because alam ko na nga na floppy, na parang Ah, 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 ah. medyo confusing. Tapos, in passing din, napanood ko siya sa Studio 23. Parang hindi ko na-gets yung kwento. Siguro kasi, hindi ko rin naman nabuo, hindi ko rin naman natapos. Ano ba kwento ng Dream Boy? Puntahan na natin yan. Wait, hindi ko naman siya super favorite. Basta, anong tawag dito? Tatlong versions ni Piolo yung nami-meet niya. Ay, nako, hindi ko na maalala eh. Pero siguro mga 2 beses ko or 3 beses ko napanood to. Pero hindi ko siya napanood recently, so hindi ko siya makwento. Alam ko lang ganon. May 3 versions ni Piolo. Tapos parang nalilito siya, bakit ganon? Tapos parang she was being set up pala. Parang alam mo yun yung time na um, Reality show yan, di ba? Parang ganun yung niyan, reality show Milu. siya. Parang Oo. yung mga Truman Show, yun yung mga panahon na yun eh. Yung sa Oo. US, 'di ba? Yung mga lumalabas na parang mga movies that akala nila they're living your normal life. And then later on malalaman nila lahat pala nung kasama nila sa life nila, actors lang. Na they're Ah. in a TV show.
Pero hindi nila Oo. alam kasi akala nila, wala, they're just living their lives. Yun pala, they're in one show. Kaya yun yung Truman Show, si Jim Carrey yata yun. And Okay, then there was okay, okay. another one. Parang ganon yung premise niya. Ano ending? Nagkatuluyan naman sila. Hindi ko na maalala, sa totoo lang. Papanoorin ko ulit, tapos sasabihin ko sa'yo. Grabe. Or hahanapin ko, sige. Kung matsatsagaan ko na ano. Anyway, okay. So, yon ang ano mo ng Got to Believe. Yung kahit isang saglit naman kasi, parang hindi considered na fantasy yan dahil, ano, di ba? Hindi naman nakikita ni Juday si Hindi Leandro. nakikita ni Juday Plus, Leandro. it's more Mm-mm. of Piolo and Juday na ano. Yeah. Okay. Next on your list, anything that you want to mention? Parang chronological na rin, ang isang 2000s movie, as in year 2000 na movie na lumabas, na nasa listahan ko, is Minsan Minahal Kita. Aha. Alam mo, ang ganda nga daw niyan. Okay, so Sobrang ganda. indulge us. So, Minsan Minahal Kita, anong tawag dito? Si Sharon Cuneta yan and si Richard Gomez. Tapos, interesting siya kasi para siyang, so ang story niyan, si Sharon Cuneta is married to Edo Manzano, pero she's in an abusive relationship or an abusive marriage na si Edo is so blatantly having an affair at hindi niya tinatago. I mean, sinasabi niya na he's not having an affair, pero the way that he was acting, it was obvious. As in si ano kasi si Edo Manzano was a pilot, tapos parang yung ka-affair niya, parang si Lumen. Alam mo yun, yung sa surf commercials. Si Yun yung January ka-affair niya is Isaac. like a flight attendant, kung saan siya piloto, parang ganon. So, kunyari, susunduin ni Sharon si Edu sa airport, tapos yung girl may pasalubong para doon sa anak nila. Yung mga ganun ba na parang, ba't ganon? And then, si Edu was, ano talaga, parang syempre si Sharon at the time medyo had gained weight already. So, lagi niyang iniinsulto si Sharon na, ang taba-taba mo na, ganyan, na hindi ka maganda, parang feeling mo, ang ganda-ganda mo, parang ginagano niya. So, very, verbally abusive. And then, so ang tingin ni Sharon sa sarili niya, medyo mababa na. And parang she feels like, well, this is the marriage that I have and this is what I need to put up with. And then, she meets si Richard Gomez. Accidentally, actually. Later on, malalaman niya, Namitan niya before si Richard, parang trinay siyang i-blind date or something like that nung hindi pa siya kasal. Pero hindi nag-materialize. Parang nangyari is, meron siyang imi-meet na blind date, tapos ang pangalan Albert. Albert din yung pangalan ni Richard. And then later on, kausap na niya si Albert. And then na-realize niya, plus parang si Richard naman, si Albert naman na saying, okay, okay, okay. And then dumating yung totoong Albert. Tapos parang na-realize niya, ay, hindi pala ikaw dapat yung pinapadate sa akin. Ganon. So, na-meet na Okay. niya, and then na-meet niya ulit, and then parang all the things na iniisip, na sinasabi ni Edo sa kanya na, mataba ka, pangit ka, ganyan na, mukha kang nanay, ganyan-ganyan. As if, parang what does that mean? What does looking like a mother mean, diba? Parang ganon. Parang all of these things, hindi lang inaccept ni Albert or ni Richard Gomez, pero in-embrace niya about her. So nagkagusto talaga siya sa kanya, hindi despite of, in-embrace niya yung buong personality and buong pagkatao talaga ni Sharon Cuneta. But clincher is, may asawa rin si Richard. Ang asawa ni Ah, Richard is Angel Aquino, who oo. was a nagger, who was super nagging him. And then, galing sa mayamang pamilya si Angel Aquino, tapos para siyang daddy's girl. So, kunyari, nagtatantrum siya pag yung daddy lilibre. Kunyari, yung buong family na, punta tayong Thailand. Tapos parang sinasabi ni Richard na, parang, ay, ano na naman, parang sasama na naman tayo sa family mo papuntang Thailand. Tapos talaga, parang si Angel Aquino kung magtantrum. Yung mga tipong nagdadrive si Richard, tapos igaganon niya yung manibela, yung mga ganon. Ganon siya magtantrum. Yun, they saw each other again ng ilang beses. Tapos, nagkaroon sila ng feelings for each other. Knowing na they were both married. Parang ganon. So, parang sa unang tingin mo, this is a wrong situation. Hindi siya tama. So, mafe-feel mo talaga sa story yung constant push and pull na ayoko,
Tapos parang yung isa, hindi tama to, bakit hindi siya mali. Tapos pag gusto na ng isa, yung isa naman yung nakaka-realize na ay mali to. Yung mga ganon. So ang ganda, sobrang ganda ng story. Ang daming memorable na scenes dun sa movie na yon. And then, well, ayoko mag-spoiler kasi hindi mo pa napanood. Kailangan mo siya panoorin, JMP. Ang ganda Parang talaga. napanood ko na yan, pero sa Napanood mo na? Kapamilya Blockbuster, so hindi ko na masyadong matandaan. Hindi mo na matandaan. But anyway, it ended up hindi sila nagkatuluyan at the time na they were first having this moment. Yung first na nagkaroon sila ng affair. Hindi siya natuloy. And maganda rin kasi parang na-take into consideration talaga na they were still married. It wasn't the right time. And then when they were much older, doon na pumasok andun si Marvin Agustine tsaka si Christina Hermosa nandun sa tas parang si Christina Hermosa is anak ni Richard, parang ganyan siya ni Angel Aquino, and then later on parang pinakita na si Angel Aquino also married someone else, and then si Edo also married someone else. So nung libre na sila pareho pero matanda na sila pareho, they saw each other again sa some thoroughfare, EDSA yata or something, na nag-cause sila ng traffic kasi nakatingin lang sila sa isa't isa. They were both driving a car. Tapos yun yung ending ng movie na yun. Oh, ganda. Okay, I'm going Mm. to look for this. Sana tingnan nga natin kung meron sa Ang Super ganda love pala ko to. niyan, Sobrang talaga. ganda niya. Okay, kasi I remember I have a book yan na minsan Ah, minahal kita. Parang I don't know book kung pala book siya? to. May hindi, siya, book after the series. Or after the Ah, series, okay. after the movie. Tapos hindi ko Mm. maintindihan kung book to ba yung libro, parang continuation, or is it a book Sana nga may version, parang continuation. gano'n. Yun yung gusto ko sana. Kasi kahit older na sila, parang gusto mo lang makita kung anong nangyari. Tapos si Marvin was the son naman of Edu and Sharon. And then later on, parang tinatanong ni Marvin si Sharon na, masaya, parang ang saya-saya mo when you were with Albert. Bakit hindi mo tinuloy? Tapos sabi ni Sharon something like, because you were more important to me. Kasi kukunin ni Edu, parang sige, umalis ka. Okay lang. Nalaman ni Edu sinabi ni Ah, Angel Aquino, di ba? Nalaman ni Edu. Tapos, parang sinabi ni Edu na, sige, umalis ka, hindi mo dadalhin yung anak natin. So parang sinabi ni Sharon na I chose you over this affair. Mga ganun. So, oh. maganda rin yung story. Parang may obvious conflict na mali yung ginagawa nila. Tapos parang tama yung naging desisyon nila. Pero later on, di ba, mareredeem din yung situation. Kasi tama rin naman. I mean, Yes. they were both in very unhappy and marriages na alam mong hindi talaga sila masaya. Okay. After nun, meron ka pa ditong isa. Ito ay queen of romantic comedy movies. Regine Regine. Velasquez. Oo nga, 2000 din yun. Napanood mo to? Alam mo, nakakatawa ko, no? Hindi rin. Ilang beses ko siyang inattempt, pero lagi ko siyang hindi naabutan sa PBO dati. Sobrang ganda nitong movie na to na nung lumabas yung I can't remember if pinanood ko siya sa Viva kasi yung Viva 'di ba naglabas ng maraming movies sa Viva YouTube channel. So Ah, kasama yung mga Pickpack Boom, mga ganun nilabas nila. Tapos nasa rin siya, if I'm not mistaken, nasa Viva Max din siya. Kaya kahit ang daming bold doon, 'di ba ah. puro super sexy yung nandun na hindi mo kilala yung mga tao. Ah, ah, ah. Pero, yun yung nagustuhan ko kasi sobrang makaviva ako when I was younger. Kasi nga, super Sharon fan ako. Lilith, Leia, mga ganun ding dong avansado. Kaya super makaviva ako nung bata ako. Anyway, viva rin to. Si Regina at si Robin. Kailangan ko ikaw. What did you like about the movie? Mga memorable mo eksena? I really like Regina as an actress, to be fair. Kahit yung mga Wanted Perfect Mother niya, yung earlier movies Ah, oh, niya, yes. I really like them. Na-enjoy ko talaga. Kasi rin siya parang siyang medyo Sarah. 'Di ba? Ah, ah, Magaling ah, ah. kumanta, tapos medyo magaling umarte, tapos may maganda yung comedic flair, 'di ba? Ang Yes. nagustuhan ko sa Kailangan Ko Ikaw, o pinaka-memorable sa akin yung yung nagsasayaw sila sa ulan. Pero yun, yung parang parang yung mga bagay na iniisip mo, no, that's impossible. Which is, di ba, parang sikat na artista si Regine. And then,
actually si Robin wasn't a fan, pero yung pamangkin niya or something, yung super fan ni Francine, which is si Regine. Ayun, tapos parang nangyari siya, parang nanalo si Robin ng contest na he was able to meet her. So yung mga bagay na you only dream na mangyayari sa'yo na, for example, ma-meet mo yung super sikat na artista na super gustong-gusto mo, nangyari sa kanya. So, kaya ako nagustuhan tong movie na to. Sige nga, I'm going to watch this nga. Available naman siya sa YouTube channel ng Viva Films. Yon. So pero ang gaganda nga naman kasi ng mga movies talaga dati ng Viva di ba? Oo, kahit yung mga Dina Bonnevie, yung mga... Oo. Ito, isama mo na rin itong bago tayo mag-break. Narinig mo na ba ang latest? Kasi hindi ko pa rin napanood yan, pero gusto ko siyang mapanood kasi ang unang nagbenta niyan dito si Isab. Okay. I think it's available on YouTube. Oo, Parang para YouTube ko siya nakita ko din. napanood. So, interesting siya kasi unlikely pair, Joyce Jimenez na at that time parang puro sexy movies. And then Aga Mulak na parang ultimate matinee Leading man. idol at that time, 'di ba? And then pinagsama sila, parang they work in an ad agency. Tapos si Joyce Jimenez parang iniisip maraming lalaki may gusto kasi ang ganda ng katawan, 'di ba? Parang ganon. Tapos si Popoy naman, Popoy yung pangalan ni Aga doon. Sobrang linis sa katawan to the point na iniisip nila na bek siya. Ganon. Okay. And then basta parang ganon yung ang gusto ko sa kanya, siya, parang for me, especially nung panahon na yon, parang number one, it showed yung parang ganito ba talaga yung life ng pag-ad agency ka. Ganon. Kasi may parang pitching, tapos parang pag meron silang campaign, kailangan nila mag-hotel, tapos magkasama sa hotel yung writer, tsaka yung art director, yung mga ganun ba. Tapos yung mga tipong, nandun din si Tessie Tomas, who is actually totoong galing sa ad agency background talaga si Tessie Tomas, parang ganon. Okay. In real life, Before siya In naging real life. artista, in real life, yes. Yun, so that's number one. And then number two, pag mapanood mo siya, meron siyang scenes, for example, sa start na naka-zoom in sa mouth ng isang lalaki. Tapos parang nagsasalita, narinig mo na ba ang latest? Parang ganon. So ang ganda, tapos ang fast ng pace ng movie na yon. Tapos ang daming nangyari. Tapos medyo nakakatawa siya, ang daming comedy. Nandun si Gabe Mercado, there you go. Nandun si Gabe Mercado, nandun si Joyce Ortega. Ayun, nandun si Joyce Ortega na nakakatawa kasi meron silang pitch and then buntis siya doon. Tapos si Tessie Tomas, galit na, wag ka muna mangangana kasi may pitch pa tayo. Parang ganyan. Tapos parang, nag-break na yung water ni Oh Joyce my Jimenez. Ay, gosh. Joy Ortega doon. Yung mga ganun ba? So, masaya siya. Tapos parang mapapaisip ka. Especially kung pinanood mo yon na medyo young ka. Parang, ay, ganito ba yung life ng ad agency? Nakakatawa. And then yung mga parang pinagsama mo yung unlikely characters, 'di ba? Na yung girl na parang everyone thinks is a slut, and then yung guy na parang iniisip ng mga tao virgin and ganyan. Tapos pinagsama mo and they fall in love with each other. So, yun. Okay, sige, parang na. Nako, ganito na naman ako. Lagi na lang merong sinasuggest na movie. Sabihin ko panoorin ko pero di ko mapanood. But, kailangan ko ikaw and narinig mo na ba ang latest? Tsaka, yung minsan minahal kita wala sa YouTube So, hanap tayo. Sa ating pagbabalik, eto na, yung mga more modern 2000s movies. So, eto na yung mga late 2000s. Yung mga, dito na, lumabas yung mga favorites natin hanggang ngayon. Na alive pa rin ng love teams. Mga John Lloyd Bea, Kim Emerald, and everyone else. So, yan ang aming pag-uusapan. Meron akong ambag dito, guys. Promise. Kasi puro si Ro lang yung halos nag-ambag na mga favorite natin movies. Kasi baby ka pa diba? nun. Oo, bata pa ako nun But eto na, promise na yan. We will just have a short break. Pero sa pagbabalik namin, itutuloy natin ang ating usapan about our all-time favorite Pinoy romance flicks. Dito lang sa Rewind a Throwback Podcast.
I like to have a good time when I listen to my horror podcast. Her left arm Oh, was that's chopped so. off. Oh my god, really? Caused a panic all over the Prolonged country. their deaths for like months and The months. frightening, alarming, real-life tales show is my horror podcast. My horror podcast. That's Give it. Pause it. This is your scary part. Be scared and laugh hard with the frightening, alarming, real-life tales show every Friday on all major podcasting platforms. Don't say I didn't warn you. We're back here on Rewind, a throwback podcast, and we are still talking about our all-time favorite romance flicks of the year 2000s with Ro Manalo. So, eto na, dito na tayo sa parang medyo although for sure, meron pa rin tayong mga mababanggit na mga movies from the early 2000s, but ito na yung parang mga mid to later no? Yung mga talagang kainitan ng Star Cinema ng Viva na every week halos or every month ay nagpo-produce ng mga killing movies. Dito yun na nauso yung mga halos yung mga yung mga rom-com, ganyan. So, ano ba ang una nating ambag sa listahan? Okay, wag na nating patagalin. I guess this is the most phenomenal movie dito sa listahan natin na favorite mo. One More Chance. One More Chance. Alam ko na. Yes. Ako, ang trivia ko lang dyan, Diyos ko po, no to piracy, pero sa pirated ko siya unang napanood. 2 months later the release. I think this was released October, no? Tapos parang December ko siya napanood, do. In fairness, DVD copy na yun. Yan yung mga kausuhan kasi nun, di ba? Tapos, alam mo, dahil the first time ko siya na napanood, inulit-ulit ko siya agad. Sabi ko, grabe naman tong movie nito. I mean, hello, lang naman ako noon, parang high school, pero bakit ganun yung niya, yung attack niya sa akin, ang sakit. Parang, oh my gosh, bakit naman ganito si Basha at si Popoy? Grabe, no? Grabe. Okay, ikaw, your experience muna. Number 1, naalala ko pa kung sino yung mga kasama ko nanood ng One More Chance sa sinehan. Tapos, dinala ko talaga sila kasi sabi ko, maganda tong trailer na to. Tapos, medyo nahiya ako kasi ko sila, parang friends ko sila from church. Tapos, hindi ko alam how they would respond kasi di ba may mga sex scene doon, di ba? May isa, yun. And then yung idea lang na when it happened, he was supposed to be with Maha, di ba? Nung yung nangyari yung they slept together. Ayun. So, medyo nahiya ako doon sa mga kasama ko kasi hindi ko alam kung paano sila magre-respond. Pero nagustuhan naman nila. Tapos ako, parang nung panahon na yon, parang, I guess, hindi ako sanay. Kasi usually yung mga love team na napapanood ko ng panahon na yon, laging, hindi naman pabebe, pero laging walang mga ganong klaseng eksena. Tapos parang feeling ko, I remember thinking nung panahon na yun na parang medyo, wow, parang medyo mapangahas na movie to. Parang iba siya dun sa mga usual formula ng movies na lumalabas ng mga panahon na yon. And then, grabe talaga. Sobra yung iyak ko doon sa movie na yon. Oo. Ikaw din ba? Oo. Syempre nung high school ako na pinanood ko siya, hindi naman ako cry. Pero nung parang mga inuulit-ulit ko na siya at mas naiintindihan ko, ganun. Parang, bakit ganyan? Lalo na yung nila, yung famous na line ni John Lloyd, ni Popo, yung she had me. You love me at my, ano yan? Parang she had me at my best. You had me at my best. She had me at my worst. But you chose to break my heart. Oo. Yeah, At saka yung isa, ito napaka-simple lang nung eksena ito. Actually, hindi siya simple, but there was no interaction. Yung Bash, isang tingin lang. Isang tingin lang. Yes, nasa labas siya ng bintana. Oo. Tapos hindi siya tumingin. Ay, tumingin siya, pero umalis ka na. Bakit ganyan? Oo. Tsaka yung memorable sa akin yung nagmamadali si Basha kasi kailangan na niya umalis ng bahay, kailangan na niya maligo. Tapos parang sinabi niya walang tubig. Tapos nakita niya na nag-aayos ng pipe si John Lloyd. Tapos sabi niya sa nanay niya, Ma, wag na nating ipilit. Oo. Tapos parang yung mukha ni John Lloyd, di ba, basang-basa na siya, inaayos niya yung. Tapos nung nagkukwento siya doon sa mga barkada niya, di ba, isang tawag lang ng nanay niya. Nandun ako. Grabe. So, doon ko na talaga na, I mean, I knew ever since na magaling umarte tong John Lloyd Cruz na to. Pero next level siya for me doon. Tsaka yung mga nang niya, yung parang nakatingin lang siya sa wala, parang blank stare, tapos bigla na lang may tutulo na luha.
'Diba? Sobrang galing niya doon. Ang daming memorable doon kahit yung mga ano, 'di ba? Mansari. Oo, uminom ng shampoo. Yung Mga yung ganon. dinala ni Bea si Mark. Si Derek Yes, Derek Ramsey. Ramsey, correct. Parang feeling ko nga si Nakakaloka yung Derek eksena din na yun. doon din ano yung career ni Derek. 'Di ba? Oo. Parang Kasi right after after noon. that na siya na Perke Juday. Or I think during. Parang ganon. So, Sa yeah. ano rin, And I Love You So, 'di ba kay Bea din? Oo. Mamaya tayo dyan. Kasi favorite ko yan. Talaga? Pero na, 2009 na yun sa mga pa-last part na. Yun, so grabe yung One More Chance na yan. In fairness, I mean, alam mo yun, I didn't realize na ganun pala yung talaga, yung trend niya. Kasi, tiki phenomenal siya talaga, di ba? Tapos nung pinanood ko na sa DVD, kaya pala, na, bakit nga ba? Bakit nga ba sa ko lang pinanood yun? Sa DVD. Parang, kasi, yan yung time na wala ako masyadong friends sa school. May friends ako sa school, pero hindi kami friends sa labas ng school. So wala ako mga Oh. kabarkadang gano'n. Hindi naman siya sad part, no? Pero hindi ako yung tipong lumalabas with them, gano'n. Okay, Yung okay. hindi pa yung mga best friends ko ngayon from high school, yung mga kasama ko niyan. Kaya walang mapagyayaan. Tapos nung pinanood ko na ng kasabay niyan, ito yung babanggitin ko in passing, kasabay niyan na binili kong DVD. Ano ba yan? No to piracy po tayo, ha? Pero, estudyante lang naman ako noon. Tsaka hindi naman nauso yan ngayon. Okay, so ang kasabay niya na isa ko pang pinapanood, ito na yung yung sinearch mo, yung ginugel mo. Loving You. Ang bida dyan si Yasmin Curdy, JC De Vera, pero ensemble yan eh. May Aljur and Chris, may Jenica Garcia ba? May Jenica Garcia nga ba? Or wala ata. Basta yun yung naalala ko main love teams. John Prats, tsaka Era Madrigal, na I don't know bakit sila pinag-prepare, pero for some reason, sila Oo yung nga. partners dyan. Tsaka si, Tapos, tsaka si John Prats was ABS, right? oo, siya yung dyan, ligaw. Sila lagi ni Angelica Panganiban, may mga ganun silang movies eh. Gumagawa sila sa labas ng Star Cinema, tapos hinahalo sila with GMA stars. I Anyway, don't know. yung Loving You, actually simple lang ang kwento niyan. At saka parang din yan eh. Yun nga, ang dami niyang kwento. Pero hindi siya yung all about love na iba-iba yung stories. Umiikot sila lahat sa isang call center. Si Aljur, si JC, si Yasmin, si Chris, si John din ata. Si Polo, at saka si Jean Garcia. Sila pa pala yung isang pair dyan. Na Jean Garcia? Jean Garcia. So older. Yes, older. Tapos in real life, sila din nung time na yan. Oh, wow. I didn't know. Yeah. Tapos, cute naman siya kasi parang yun nga, ang gaganda ng mga different love stories. Like for example, si JC tsaka si Yasmin. Si Yasmin yung laging hoping siya kay JC De Vera kasi parang magkapit-bahay ba sila or magkapit-bahay sila, pero I'm not sure kung talagang super best friends din sila. Pero yun. So yun yung story 1, yung si Yasmin na in love sa best friend. Story 2, si Chris tsaka si Aljur na nagkakalala sa call center. Tapos si Chris, ang parents niya ay parehong lesbian. Tapos nagulat siya kasi bakit si Aljur kasama si John Lapus, akala niya sugar mommy or something. Yung pala, mommy din ni Aljur. So parang yun yung naging common ground nila. Tapos I forgot na yung kay John Pretz. Alam ko si John Pretz ay taxi driver. Si Era Madrigal ay kasama sa call center. Na si Era ay merong boyfriend na si Eri Niman. O di ba ang luma? Oh Na my gosh. Si Erin diba? Neyman na nag-host ng weddings. Na yun. I Wow. think alam ko siya yung parang ka-live-in partner tapos hindi sila happy sa relationship. Tapos si Jean tsaka si Polo, na si Jean nagpapabata kasi meron siyang jowa na Polo Ravales na bata. Tapos ayun, cute yung pagkakasulat niya actually, pero yun nga, wala naman kasi masyadong big stars sa kanila in film dun. Lahat sila mga TV stars, diba? Kaya medyo mahirap. Pero in fairness, nice siya. Except for the ending. Parang feeling ko ang abrupt. Parang alam ko lang ang ending yan, si JC tsaka si Yasmin ay nag-kiss with 360 camera sa Rojas Boulevard. Oh. Yun na yung naaalala ko dyan. Pero nice yung movie na yan. Nasa streaming ba yan ngayon o wala? Nasa streaming, Regal YouTube? Films. Regal Films YouTube channel. So yun. Nagustuhan ko naman siya in fairness. So, ewan ko lang kung magugustuhan niya siya. Pero yun nga, ang hirap kasi pag madaming cast members, diba? Kasi parang ang gulo-gulo ng mga kwento, ganyan. Pero in fairness sa akin ngayon, naalala ko pa siya. Okay. Next na tayo. Sige, ikwento mo na rin yung experience mo naman sa
Now That I Have You. Kasi galing tayo ng One More Chance. Okay. I'm pretty sure pinanood ko yan sa sine din. Tapos, isa sa memorable na naalala ko sa Now That I Have You is napanood yan ng nanay ko at nagustuhan niya. Kasi yung mom ko hindi nanonood masyado ng Tagalog. Kaya ang weird na akong anak niya ay sobrang hilig sa Tagalog movies. Ang maganda dito for me is, di ba si Bea, sa MRT nakikita niya tong guy na to, si Oo. Michael P. Morelos. Nakita ni Nikki yung ID. Nikki Valis, tawa ako doon, grabe. Diba? Maganda siya kasi parang for me unexpected. Tsaka yung story, ang ganda ng character, ang ganda nung pag-form nila ng characters. Like for example, yung family ni John Lloyd na super Religious. super religious. Tapos yung family naman ni na parang yung mama niya parang sumama sa NPA. Yung mga ganun, di ba? Yung mga ganun. Nagustuhan ng mom ko yon. Tapos yung, alam mo yung part na umuwi si Rio Locsin. Tapos sabi niya parang, sabi ng tatay mo, kailangan mo daw ng mama mo, parang ganyan. Naiyak yung mama ko. Naiyak yung mom ko nung nakita niya yung part na yon. Yun, super memorable siya sa akin. Kasi parang marami 'di ba yung mga parang may mga eksena sa MRT. Hindi ko alam kung bago lang yung MRT nung panahon na yun. Pero Parang, 'di ba medyo, parang wala pa nga masyado, hindi pa super puno and hindi pa siya super haba ng pila. Tapos 'di ba yung sa may ending part yung they found hinabol. themselves magkabilang 'di ba yung ganun. Station. Ay, magkabilang lane. Oo. Tapos yun, yung maraming mga, for example, ang tatay doon ni John Lloyd is si John Arcilla. Tapos parang tinatanong ni John Lloyd na parang, Dad, ganun ba talaga? Parang, ganun ba talaga na minsan parang hindi mo ma-stand yung partner mo, pero you also can't live without them. Parang ganon. Tapos parang sabi ni John Arcilla, oh, tama. Anong pang hinihintay mo? Tapos yun na yung naging parang wake-up call ni John Lloyd na-realize na mahal ko pala talaga si Betsy. Kahit na marami silang hindi pinagkakasundoan. Marami ring parang, di ba sabi ko kanina, hindi ako masyado mahilig sa mga parang fantasy or campy parts. Pero marami ditong unrealistic, di ba? Like for example, yung parang anchor, yung nagkukwento ng story, di ba? Na biglang mamaya, babae na siya katabi ni Bea na sa MRT, tapos siya yung nasa motor, or siya yung parang dumukot ng wallet, kaya naging reason kung bakit nagkita si Janay at si Bea, mga ganon. Yun, maganda for me. Tsaka yung mga parang, naalala mo yung si Neri Naig nandun? Yes, Diba? Tsaka si Roxanne. Oh, si Roxanne. Si Roxanne. Ginoo. Roxanne Ginoo na parang dream girl ni John Lloyd doon. Ayun, tas si Neri Naig doon, 'di ba, yung parang she was so pretty, she was so parang napaka-fashionable, tapos siya yung pinagselosa ni Bea. Tapos yung sa restaurant, yung alam mo yung sa restaurant, tapos parang yung may nagpa-play ng violin, tapos pabilis ng pabilis, parang may ganong part doon. Ayun, yung mga ganong so super na-appreciate ko yung storytelling sa Now That I Have You. Tsaka yung pag-enrich talaga nila ng characters ng both sides. Tsaka nung even the people that were playing, the other actors that were playing alongside the two main characters. Pero alam mo, hindi ko masyadong nabetan actually yung dyan yung character ni Bea. Parang hindi lang ako nababagayan pag siya. Yung ganon, yung sobrang, ganon. Yung hindi lang, parang feeling ko lagi kay Bea yung finesse. Kasi magkaribal, ganon din siya. Pero, alam mo, medyo may pa rin di ba? Yung hindi like that, na pa-clown na, yung parang paano na. Yung, at least yung sa magkaribal, medyo normal lang na perky. Ito parang yung nasobrahan. So, parang yun lang. Pero pa rin, kilig pa rin siya nung pinanood ko. Tapos yun nga, yung gustong-gusto ko yun, yung akala ko hindi na sila magkakatuloyan because super complete opposites. So, parang ang pala ng movie is, you learn how to accept the imperfections of the other or the differences despite and in spite of yes. Yun, of that, 'di ba? Na tatanggapin mo siya kasi love mo siya. So, char. Oo, 'di ba? Okay. Ang next ko naman, yung mga Samuel B. and Tony movies. Okay.
So, You Are the One, You Got Me, and My Big Love. Mm. Pinanood ko yon in fairness. Ako ang naalala ko lang doon yung My Big Love. Ayan kasi yung pinaka-pumatok di ba? Kasi ang relatable ni Sam. Ang Mm. relatable din ng character ni Tony na na ganon din na instructor, ganyan. Tapos sila yung nagka-developan, di ba? Tapos ang cute-cute ni Sam doon, in fairness. Sa You Are the One naman, medyo parang naseryosohan ako sa kanya. Yung akala ko, siya, Ano story ng You Are the rom-com. One? Shucks, hindi ko na masyadong matandaan. Pero basta ang alam kong pinaka niyan, focal point is hindi naman pala yung love story mismo ni Sam tsaka ni Tony, kundi yung relationship ni Tony with her sister na si Jody Santa Maria na nasa ibang bansa. So yon, okay, naalala ko bigla. Yung goal ng character talaga ni Tony doon is to go to the United States to follow her sister. Kasi parang siya yung laging talunan. Ganon, na kapatid. And then, si Sam is an immigration officer ba? Or sa US Embassy? Parang Ay, ganon. napanood ko to. Napanood ko rin siya, oo. Tapos Tas parang super- tinulungan niya si Tony na kung paano. And then si Tas Sam, tinulungan niya hanapin yung nanay or... dad yata. Dad Mm. ba? Or nanay nga yata. Baka, basta one of the parents. Tapos gusto ko doon yung eksena ni Jody tsaka ni Tony kasi ang galing talaga ni Jody pa rin noong pa lang talaga. Sobrang galing ni Jody. Plus, gusto ko yung part na yung kasi di ba lagi yung bida usually yung parang I save the day, ganyan. Tapos doon, gusto ko yung factor doon na shocks, yung bida yung insecure. Yung bida yung, kasi yung character ni Tony yung ganun na di ba meron siyang goal, pero pinarealize sa kanya ni Jody na hindi kaya naiinggit ka lang talaga sa akin. Hindi kaya meron kang something sa sarili mo, kaya ganyan yung pakikitungo mo sa akin. Kasi parang yung una habang pinanonood ko, ang akala kong journey niya is si Jody is mayabang kasi nakapag-ibang bansa na ganyan. Pero not thinking na oo nga naman, baka the character of Tony might just be insecure kay Jody. Kaya ganon, kaya siya eager na pumunta doon. Tapos naiinggit siya talaga. Pero dahil sobrang nainggit siya, ang tingin na niya is nagpapaka-superior si Jody, ganyan. Naalala ko lang yung part na na-mention ko, pero hindi ko super naalala yung part about Jody. Ikaw, what's your next? Sige, pwede na ba tayo mag-Ash Lloyd? Pwede na ba tayo sige, Ash Lloyd na. Oh my gosh, the trilogy. But for Nikki and Lyda. But for the purposes of this episode, because it's parang ang lang niya, parameters ay 2000 to 2009. So yung first two parts lang ang ating mapag-uusapan. Ano mas gusto mo part doon? 3, diba? Anong pinaka gusto mo doon sa dalawa? Kasi ako favorite ko yung 3. Pero dahil nga hindi part ako din, usapan. actually yung 3 yung favorite ko. Pero kaya ako yata favorite yung 3 kasi sobra ko nagustuhan yung 1. Ako feeling ko toss up. Parang pareho ko talaga silang gusto. Tapos parang sobrang na-surpass ng 3 yung dalawa. Ganon. Gusto ko rin yung gusto ko rin yung kwento ng yung sa pabrika yung paghihirap ni John Lloyd dahil parang the humbling experience of anong tawag dito, getting demoted, 'di ba? Tapos si Lyda yung parang parang ewan, gusto lang niya sundan si John Lloyd forever kung nasan si John Lloyd, 'di ba? Pero ang ganda nung first. Ngayon, pinapanood ko now I'm rewatching this K-drama and it's called She Was Pretty. Tapos publishing company din yung parang background ng story. Tapos si Park Seo-joon yung lead. Tapos very similar siya sa sa A Very Special Love. Quite similar siya. I mean, hindi naman super, pero ang dami niyang similarities na I had to check kung sino yung nanggaya sa sino. Kasi sabi ko sobrang dami niyang similarities talaga. Parang nauna yung A Very Special Love kesa sa wow. Ayun. So feeling ko, or maybe not, I don't know. But yun. Marami naman talagang ganun. Pagkakapareho. But baka malay natin, di ba? Pero ay, fairness kasi talaga dun sa 1. Hindi mo siya ine-expect, di ba? Kasi ang gaganda ng mga eksena I mean, yung alam mo yung the whole, hindi siya actually montage, pero series of siya yung habang binubuo nila yung cover ng Flip Page. Ay, sorry, not Flip Page, Bachelor. Flip Page is a company. Yung cover ng Bachelor na yung nawala lahat ng tao ni John Lloyd, di ba? Nag-resign sila Bernard, ganyan. Tapos yung binubuo nila, ang gustong-gusto ko talaga yung mga eksena nun, tapos pinaka-favorite ko, yung nagtampo si Lyda.
Kasi nasigawan siya. Tapos Yung yung pizza. binigyan siya ng pizza. Tas si Matet sobrang nakakatawa. Oo. Di ba? Parang hindi na siya nakatingin. Ang ganda mo. Oo, ganda mo, Ning. Hindi na Oo. siya nakatingin, kumain ka na. Tapos si Sarah, yung sumili pa siya, tapos diba tinago niya na kinain. Ganon. Kasi, alam mo, in fairness, hindi lang kasi si Sarah at John Lloyd yung nagdala ng event. For me, I mean, nakakakilig talaga sila, pero it also pays to have very dynamic and magagaling din, effective Side characters. na Oo. side characters. Yung grupo ni Gio Alvarez, Joros, at ni Matet Matet. talaga, Sobra. grabe. Sobra. Grabe. As in, nakakatawa din yung yung sa 'di ba, yung nag-uusap-usap sila tapos nag-i-invite si Joro sa binyag ng anak niya tapos biglang Oo. dumating si John Lloyd. Oo. Ano yan? What's that? Oo. Tapos sabi niya, Sir, binyag na anak ko, punta kayo. So, pumunta nga, 'di ba? Oo. Ganda nun. Grabe. Ganda ng movie na yan. Parang dun ko unang time na nakita na si Joros na nagganon pala siya na sobrang nakakatawa. Oo. Kasi after nun, lagi na siyang kasama na parang side character sa maraming movies si John Lloyd, diba? Oo. And in fairness talaga to Direk Cathy, no? I mean, kasi You Are the One is also from her. Direct Cathy. Close to You ata is siya rin? I think, close to I You think siya rin so. yata. I think so. Oo. Now that I have you think kasi so. is Direk Loren. Of course, One More Chance is Direk Cathy, diba? So, ano pa nga yan eh. Alam mo ba, may workshop kami niyan with Direk Cathy. Babalikan ko lang yung One More Chance. Tapos, kinento niya doon, I'm not sure kung sa workshop nga ba niya kinento yun. I think sa workshop yun, na parang tinawagan niya si nung binubuo daw, gusto nilang gumawa ng movie na Anatomy of a Breakup. Tapos si Direk Cathy, tinawagan niya daw yung ex niya. Tapos sabi niya, ano naramdaman mo nung nag-break nga tayo? Parang ganon. Doon siya nagsimula. Talaga? Kaya nabuo yung, anong tawag dito? Kaya nabuo yung character ni John Lloyd. And even ni Bea, kung parang kung paano sila, di ba? Anyway, going back to A Very Special Love. Yun, ang saya ng movie na yun. I mean, ang ayoko na lang doon yung maghihiwalay na. Pero even then, nung magbabalikan na, sobrang yung Sundance, di ba? Sobrang naging iconic nung Sundance. True. Tsaka yung pagkanta ng Kailan, oo. Correct. Nagkaroon ng newfound fame yung song na yan, Because of that. That's true. Oo. Correct. A Very Special Love. Kailan mo huling pinanood ng A Very Special Love? Nung pumasok siya sa nung nasa Netflix siya. Oo. Kasi 'di ba ang nauna yung number 3? Ang nauna yung number 3. Tapos medyo recent. And then basta parang I remember na biglang ang saya ko kasi sabi ko kompleto na nandun na lahat sa Netflix. Yung buong trilogy. I'm not sure tuloy kung It Takes a Man and a Woman ba A Very Special Love yung pinanood ko nung nag-resign ako sa PEP. Tapos di ba may 1 week break ako. Tapos basta one of the movies pinanood ko or baka nga both na magkahiwalay lang ng You changed my life. Okay din naman siya sa akin. Yun nga lang. Hindi ko masyadong type yung doon, yung may ikakasal. Si Nikki Bacolod ata yung ikakasal doon, nakamag-anak ni Sarah ba? Parang ganun, di ba? Tapos yung laging late si John Lloyd. I remember. Oo. Tapos yung nandun si Raver. Oo. Doon ako medyo parang na-bore na nagpasok ng ng third wheel. Parang doon siya naging corny. In fairness, ako nagustuhan ko yung third wheel. Nagustuhan ko. Tsaka ng panahon na yun, di ba yun yung kay Christine Reyes, Sarah, and Raver. Pero cute si Raver doon. Actually, gusto ko si doon, Raver doon. Cute. Ang cute nun kasi for me, yung nagselo si John Lloyd, 'di ba? Na parang nagsiselo siya kay Yats, 'di ba? Ay hindi, Yats yung tawag ni Raver kay Sarah. Correct. And yun, pero gusto ko yun, yung I've never been jealous just now. Parang gano'n. Cute yun. Tsaka yung part na sa party, yung nag-showdown silang dalawa, ayaw magpatalo ni John Lloyd. Oh yeah. Yes. Nanood ka ng Richard Angel movie? Any Richard Angel movie? No, just ang napanood ko, Richard, Claudine, Anne, In Your Eyes. Yeah. But 2010 na yan Pero in fairness, isa rin yan. Kaya lang that's too dramatic for me. Masyado siya. Sobrang grabe yung mga tropes nun. But anyway, maibanggit ko lang yung Chargel, of course. I'll Always Love You and Let the Love Begin. Ang maganda lang for me dun sa dalawang yun,
binigyan ng both movies ng chance yung dalawa na magpakita ng pareho magkaiba. Kasi sa Let the Love Begin, si Angel yung maarte, si Richard yung parang janitor dun sa school. Tapos, sa I'll Always Love You naman, si Angel yung mahirap, tapos si Richard yung mayaman na tutulong sa kanya. Actually, medyo yung I'll Always Love You, hindi ko alam kung ganun siya ka-realistic, pero parang ang naging premise kasi nun, pinag-aral ba ni Richard si Angel sa ibang bansa? Kasi mayaman siya, di ba? Pero hindi alam ng mom niya na si Jean Garcia, na si Angel yung pinag-aral. Ayaw na ayaw niya kay Angel. Kasi nga, ang tingin niya is opportunista, parang ganon. Ano lang yan? Kaya ko lang yan lagi nakikita kasi laging pinapalabas yan pag Holy Week dati sa GMA. Kasi di ba yan yung one of the few films ng GMA films before. So, laging sila yung palabas. Kaya, pero yun lang. Hindi ko pa classic napanood naman. yung dalawang yan. Pero I think Let the Love Begin yata yung mas okay. Hindi ko na lang sobrang matandaan. Anyway, ito, babanggitin natin to kasi kasabay ito ng A Very Special Love. Ito yun nga. Yung marami akong pera, so kausuhan to na nanonood ng sine. For the First Time, ni Casey, tsaka ni Richard Gutierrez. I watched it, but I don't remember much about it anymore. So, ikaw, go. Grabe, ewan ko, alam mo, kasi meron talagang chapter ng life ko na favorite ko si Casey. Kaya ako pinanood to. Tapos yung, siya moment, kasi si Richard, di ba, na sobrang identified sa GMA na primetime, siya doon. Bigla siya nasa ABS, so okay, panoorin natin. Tapos, gusto ko yung character ni Casey doon, kahit hindi pa siya magaling umarte talaga noon. Aminin na natin, hirap talaga siyang umiyak. Pero, alam mo yun, gusto ko yung relationship nila na naman na cat and dog. Mahilig ata ako sa cat and dog. Tapos, ang gwapo-gwapo ni Richard doon, bagay sa kanya yung babaerong character. Na parang kung siya nga naman yung manliligaw sa'yo at dadaanin ka sa mga pa-cute niya. My gosh, parang ang hirap na hindi ka madala. Pero ang hindi ko lang masyado magets doon, galit na galit kasi si Casey sa kanya. Kasi yung group ng friends si Casey, yung naging niya, 'di ba? Naging girlfriend si Carla Humphrey, si Denise Laurel, si Gian Abraham ata yung isa. Basta silang tatlo lahat niligawan ni Richard. Tapos siya yung hindi. Tapos parang siya yung naka-witness. Pero sobrang crazy lang nung pagdating ng Greece. Siya pala yung may-ari ng lugar. Tapos siya yung galit na galit. Pero in a short span of time dun sa stay ni Casey sa Greece, parang dun sila nagka-developan. I think din, ngayon medyo nagigets ko na yun, parang siyang whirlwind. Pero kasi, pagbalik naman ni Casey sa di ba meron siyang dyan father issues na sobrang laki ng expectation sa kanya, especially after nung pumalpak siya with her ex-boyfriend na parang nagtanan ba or something, tas nakabangga or something, ganun. Tapos, gusto ko din yung niyan, yung parang underlying, di ba lagi may mga ganun yung mga star cinema na may mga underlying na na mga plot or individual problems na kailangan i-solve ng character. So, yung kay Casey, parang kailangan niya i-embrace na hindi siya perfect at maparealize na yun sa dad niya na, Dad, I'm not perfect. Ganon. Tapos, yun, cute sila ni Richard. Na si Richard din, yung parang, sino yung girl na magpapatino sa kanya? Tapos turns out na si Casey yun. Tapos gusto ko yung relationship ni TJ Trinidad dyan, tsaka ni Casey. Si TJ kasi yung kuya ni Casey. Tapos, wala, parang ang sweet-sweet na nila na ang bait-bait ni TJ as a kuya na shocks ko ako yun na yung magkakaroon ng kuyang ganito. Parang, ganon. Tapos, may mga cute dyan. Yung umutot si Casey sa harap ni Richard, ganyan. Kasi in LBM siya dahil kung ano-ano yung pinakain sa kanya. Basta, tapos saka ang ganda ng Santorini. Yeah. Yun ang talagang ang ganda ng Santorini. Doon ko siya, hindi ko alam yan dati. Hindi man din kasi ako mahilig talaga sa mga ibang bansa, ganyan. Pero, na-appreciate ko yun dahil doon sa movie. Yun lang, na-share ko lang for the first time. Ilang beses ko na yung napanood. Hindi ko din alam kung bakit. Alam mo yun, sobrang typical na ng kwento niya, pero paulit-ulit ko siyang pinapanood. Alam mo yun, pinalabas na yan sa Star Cinema. Pinanood ko siya, tapos tinanggal ulit sa YouTube, tapos binalik, pinanood ko na naman. Tapos meron din akong DVD niyan dati, ganyan. Tapos every time na ipapalabas siya sa TV, papanoorin ko pa rin. Oo. Yun, so yun ang kwentong for the first time ko. Love it. Okay, ikaw, ano pa? Baka meron pa, may gusto kang balikan or whatever. May gusto akong balikan na na hindi na natin nabanggit na John Lloyd Bea din, Close to You. Oh yeah! Okay.
I love Close to You. Ano yan naalala ko yan kasi nagpa-promo. Parang may promo yung Close Up. Kaya yung kapatid ni Bea doon, parang isa siya doon sa nanalo. Yes, And the then, winner of Close Up to Fame, silang dalawa, si Karine tsaka si Rayson. Oh, gusto mo ay, yung alam alam mo yung ko? pangalan. Kasi Grabe. nanonood kami niyan dati yung Close Up to Fame. Anyway. Talaga. Ayun, so, ang ganda ng story. Kasi, yon parang, di ba, it's si Bea tsaka si John Lloyd, si Marian tsaka si Ayan, si Palitz. Marian. Si Palitz, anong tawag dito? Or Manuel, yung totoong pangalan niya. Mag-best friend sila, 'di ba? Tapos si Bea sobrang in love kay Lance na isang singer sa isang band na kababata niya. Tapos dumating yung band na Orion, yung band ni Samuel B. or ni Lance sa Pilipinas. Tapos hinila ni Bea si John Lloyd na samahan siya sa iba-ibang probinsya para sundan si Samuel B. So nandun na naman yung factor na ano yata ako parang sa Kailangan Ko Ikaw, yung parang ordinary girl tapos parang may in love or mari-reciprocate yung love nila ng idol nila or sikat nilang minamahal, 'di ba? So si Ah. Sam, naalala siya agad. Naalala niya na na magkababata sila, ganyan, na sinave ni Sam si Bea sa mga bully nung bata pa silang dalawa, ganyan. And then, di alam ni Bea na all along sinasama niya si John Lloyd, yung pala si John Lloyd may feelings pala for Bea. Si Bea, ang pagtingin niya lang kay John Lloyd, best friend, kasi ang pagtrato din sa kanya ni John Lloyd, sobrang lagi niyang lagi niyang tinutoksong Ah. mataba, lagi niyang kinukurot yung arms ni Bea, yung mga ganun ba. And then later on, habang nakikita, ay grabe yung napaka-memorable talaga sa akin nung, alam mo yung scene na naging si Sam tsaka si Bea. Naging si Lance tsaka si Oh. Marian. Tapos sobra siyang excited. Pumasok siya sa kwarto na sinishare nilang dalawa ni John Lloyd. Tapos si John Lloyd parang tulog, kunyari, lasing, ganyan. Tapos sabi niya, Palits, kami na ni Lance, ganyan. Tapos nakapikit si John Lloyd. Tapos may tumulong luha kahit nakapikit siya. Naalala mo ba yun? Naalala Sobrang ko yan. sabi ko, grabe talaga to si John Lloyd. Halimaw, ang galing-galing umarte. Ayun, tapos ano nga, hindi na niya kinaya, ganon. And then, na-realize din ni, ano 'di ba na-realize din ni Maria na, tapos parang naano pa siya kasi parang, bakit hindi mo ever sinabi sa akin na, you like me pala, lahat ng pinapakita mo, parang hindi mo ako gusto na kaibigan lang. Tapos ngayong in love na ako sa ibang tao, tsaka mo sasabihin sa akin na gusto mo rin pala ako. Naalala ko yung movie na yan. Isa yan sa mga ano. Nagkaroon din pala ng ganun si John Lloyd at Bea, no, yung best friends. Parang Yes. lahat ng love team halos dumadaan sa ganyan. Kasi sila, tas si, Kim Emerald, meron ganyan. Si Katniel, meron yan. Si Mm. Lisken, meron yan. Correct, So, in correct. fairness. Ito, we're almost done, pero balikan natin to. 2007, pareho siyang nasa list. Well, hindi ko yata siya nilista for me, pero balikan natin, kasi isama natin to, A Love Story. Angelica Panganiban, Oh, Aga Mulak, Maricel and Soriano. Maricel Soriano. Ay, grabe. Grabe to kasi pag titignan mo yung trailer, akala mo madaling i-predict kung ano yung storya. Di ba? And then you watch it and you realize it's the other way around. It's parang, ha? Wow, parang hindi mo maisip na parang napaka-refreshing kasi nga sobrang na-break niya agad yung akala mong i-expect mo dun sa movie. Oo. And umpisa pa lang ng movie, di ba? Yeah. Umpisa pa lang nakakagulat na parang, bakit hindi kanya maiwan? Na si Angelica okay, so, wait. Tapos bigla nag-flashback, di ba? Na Oo. kung paano Oo. si Aga, tsaka si Maricel. Tapos nagulat din ako na may ex-husband si Maricel doon. Yung parang akala ko all this time parang triangle lang sila, ganyan. Yeah. Tsaka Mark gusto ko Hill, yung diba? niyan Mark Hill. si Mark Hill. Yung Canon in D, di ba yan yung niyan? Yung opening Yung sequence. alin? Naalala ko, Canon in D, yung opening niyan sequence. Oh, hindi ko na maalala. Ang Na naalala ko sa music. kanya yung game ni Angelica tsaka yung laging tanong. Tapos yung last na ang matatalo yung
hindi tanong yung sagot. Oo. Naalala ko Naalala na. mo yun? Oo. Mm, Oo. Uy, grabe. In fairness, at saka ang gagaling nila dyan. galing. Yun, lalo na pag Sobra. mga Angelica and Maricel scenes. No? Grabe. Char. Parang, Grabe. Tapos gusto ko yung nakita sila ulit. Yung Sa nakita coffee si shop. sa coffee shop, yung may ipipick up na cake. Mm-mm. Di ba? Karine. Ano nga Mm. pangalan ni Maricel? Nakalimutan ko na eh. Tapos Ian si Aga, di ba? Mm. Ano nga ba pangalan ni Maricel? Hindi ba si Lynn or what? Basta Oo, parang, yata. Basta doktor parang siya, di ganon. ba? Oo, doktor siya. Yun din yung naalala ko, doktor siya. Gusto ko yung scene na yon, yung parang dumating si Aga, tapos yung doctor ni Angelica, parang alagaan mo tong asawa mo, buti na lang. Tapos pumasok si Maricel sa room. Tapos sabi niya, buti na lang si Doc ganito or si Doc Celine, Oo. whatever. Oo. And then ang sabi ni Maricel parang, oh, ganyan, alagaan mo yung wife mo, ganyan, 'di ba? Tapos nakahiga si Angelica, umiyak-iyak siya doon. Ganda ng movie na yan. Minsan pinapanood ko pa rin siya sa Netflix. Oh yeah, oo nga pala. It's there eh. Mm-mm. Alam mo, ito wala siya sa listahan mo, so I'm not sure if napanood mo siya, but this is another Aga movie, When Love Begins. Ann Curtis? Ann Curtis. I Oo. watched it, yeah. Gusto ko din 2000s din ba yun? yan. 2008. Cute din Summer of yun. 2008, I remember. Yung, tama ba? One of them is like an environmentalist or Oo. something. Tapos yung Yeah. isa ay si Christopher De Leon na yung magpapaputol ng puno na kung ano yung Right. exactly yung ipinaglalaban nila Aga. So parang yun yung conflict dyan, di ba? Yeah. Tapos Yeah. Boracay yan eh. Boracay nga ba Correct. sila doon? Boracay yan, di ba? Boracay. I think so. Tapos ang ganda-ganda ni Ann Curtis magsalita dyan. We shall see what we shall see. Parang mga arte-arte niya. Tapos, I don't want someone harassing me. To show someone that you care, I don't like that. Yung mga ganun niya, di ba? Yung, parang akala mo, siya, modern girl versus old-fashioned guy. Tapos yung pala yung underlying issue doon na conflict na meron palang conflict between the dad and kay Aga. So, Yeah. yun. Ang natuwa ko dyan na si Christopher Delaney yung dad kasi 'di ba sa Maging Sino Ka Man, tito lang niya si Christopher. Ni Anne. Correct. Tapos dito mag-daddy na sila. Wala lang, na-connect ko lang yun pero naaliw ako doon na okay, finally kayo na yung mag-ama. Correct. Okay. Ano pa ba? Siguro last ko, And I Love You So. Ni Bea. Okay, Kakapanood ni ko lang Bea. yan eh. Kakapanood ko lang yan. Ni Bea, Derek, and Samuel B. I don't know kung bakit ko siya gustong-gusto. Siguro kasi ang ganda din ng drama niya. Tapos gusto ko yung hindi ko in-expect. Di ba sa movie, parang sa trailer, hindi rin naman siya ganon na, so patay na pala si Derek dito. So ini-imagine na lang ba niya talaga? Pero ikaw, ano ba ang interpretation mo doon? Kasi alam mo sa totoo lang, naguguluhan ako sa kanya na, ano ba, nakikita ba niya? Or nag-i-imagine na lang ba siya? Or Feeling bakit ko siya nag-i-imagine na lang sinasagot? siya. Feeling ko nag-aano na lang siya. Na, alam mo yung parang when someone passes away, sometimes parang you feel like kinakausap mo pa rin. Ganon. Oo. Yun. Feeling ko ganon. Pero sobrang nito sa Takilya, di ba? It did so well. Oo. Tas hindi pinalabas sa SM Cinemas yan. Bakit? Hindi ko na Parang maalala. nagka-something yung Star Cinema ba? Tsaka SM at that time. Ooh. Kaya na-stress si Bea kasi parang shocks. First movie ko to without John Lloyd. Tapos hindi nyo pinalabas sa cine. Parang after the success of One More Chance. Parang ganun. Kasi diba, pawala na rin yung love team ni Bea tsaka ni John Lloyd doon until One More Chance happened. Tapos parang doon uli nag-escalate. So parang ito na uli i-prove ni Bea na kaya niya mag-solo after nga ng Flapé na Dream Boy. Tapos parang ganun. Pero sobrang galing ni Bea dito sa And I Love You So, in fairness. Ang galing naman talaga si Bea eh. Oo nga, pero hindi kasi di ba syempre may mga movies na parang lang siya, sakto lang, ganun. Ito dito talaga, actress. Yes. Yung grabe yung mga iyak niya sa kama, yung mga solo moments niya doon. Tapos pero gusto ko yung dynamics ng character kasi nila ni Sam Milby. Tuwan-tuwa ako talaga doon. Yung nakalimutan yung rent. Tapos yun doon siya nakatulog sa condo. Na shocks, may ibang tao na pala nakatira dito. Ganyan. Oo, correct. Diba? Parang shocks, nakakahiya. Tapos yung nagising siya na shit. Maling bahay na naman ako nakatulog. Tapos gusto ko yung eksena nila ni Connie Reyes na very quiet lang. Yung
you may have loved him longer, but that doesn't mean I loved him any less. Yung hindi mo kailangan ng ano, yung ang very Comparison. subtle lang nung tapatan nila doon na Yeah. ano. Ikaw, your thoughts on the movie? It's not my favorite Bea movie, obviously. But I liked it. Tama ka, drama. Although, pag drama kasi minsan, pag heavy drama, nahihirapan akong ulit-ulitin kasi nga malungkot. So, pero Actually, very malungkot yung memorable movie din. Malungkot yung movie. Kasi di ba pareho sila ni Sam nasawi dahil namatay Yeah. ng asawa tapos si Sam niloko ni Maricar Reyes. Ganon. Yes, correct. Nababawan lang ako ng slight doon sa conflict na yon. Na parang, Mm. ito pala yung problema. But even then, hindi naman nga yun yung main focus kasi nga ang parang premise naman talaga is how to move on, di ba? Yeah. From the death of ano. Pero ang lungkot niya, no, if it happens in real life, na parang shit, 5 months lang kayong kasal, tapos namatay ng ganun-ganun lang, birthday mo pa. True. Parang, Sa beach, oo. 'di ba? Tama, 'di ba sa Oo, beach? yes, sa beach. Kaka-upload lang din kasi yan sa Star Cinema. Tapos nung nakita ko, shucks, sobrang tagal ko na itong hindi napapanood. May chapter din na lagi ko siyang pinapanood. Kasi nga, sorry na po, yun ay past, okay? Wala na yung mga DVD na yun. Pero dahil meron ako ng lahat ng yan, yung parang every week, alas every week, pag wala akong magawa, yun ang gagawin ko, panoorin ko siya ng Sabado, ganun. Yun. Gusto ko tuloy manood mamaya pagkatapos natin. Manonood ako ng something. Oo. Dito, among the films, Yeah. Meron ba mga worthy of mentioning I Fallen For You ng Kim Emerald? In fairness, gusto ko yan. Kahit very, Anong story pa, na nga niyan? yung magkapangalan sila, Alex Reyes. Parang nakapasa sa board exam ba or something, college entrance exam. Tapos pareho sila ng name. Tapos parang na-curious sila Kim sa Emerald isa't yan? isa. Yes, oo. Oh, parang I'm not sure if napanood ko yan. Pareho sila ng name, tapos apparently meron palang secret yun kung ba't pareho sila ng name kasi yung parents pala nila ay mag-ex. Yun yung naaalala ko. Parang ganun, parents nila ay mag-ex. Hanapin ko nga yan. Ang ano ko lang ng Kim Emerald is yung dalawa, yung Paano na naging kaya? condo, naging ahente ng condo si Yes. Gerald. Oo. Tapos yung isang mag-best friend sila. Both are Okay, my yun lang naalala ko. favorites. Actually, kaya nga naghahanap pala ako ng Kim Emerald dito. Kasi ba't nga ba walang Kim Emerald? Yung pala nandun nga, yun, nasa 2010s pa yan pareho eh. Na favorite movie ko yan nila eh. Pareho. Ako sa listahan ko, meron ako ditong Ekotin. Ang favorite ko dito yung ngayong nandito ka. Oh, Alam mo okay. to? Pero hindi ko siya napanood kasi, di ba si Devo Bayer ang ano niyan? Kumanta ng Sino? theme song. Yung ngayong nandito ka. Tapos parang na-cornyhan lang ako ng slide kasi Tagalog. Parang radyo, Anyway, bakit mo siya favorite? Anong kwento niya? Ang ganda niya kasi parang schoolmates, tapos they were together, they were in a band, ganyan. Tapos yung family ni Jericho, parang he needed to marry someone else para matulungan yung mining company ng tatay niya. Parang ganon. Si Cindy Corletto yan. Cindy Corletto. Tapos sumuka si Jericho parang doon sa kasal or something or sa whatever reception or something. Tapos later on, so si ano naman parang iniwan niya si Christina Hermosa sa Japan. So si Christina was like talaga, parang heartbroken. And then years later, kinailangan, parang yung tatay ni Jericho Rosales, parang napunta siya sa isang wheelchair. Like, he got sick. Tapos hindi na siya makapagtrabaho. So, ang nagtatrabaho para sa kanila, para sa pamilya nila, si Jericho, na napakadaming give up para sa family niya, para sa business ng family niya, para sa tatay niya, para sa nanay niya, ganyan. Tapos, si Christina Hermosa engaged naman kay Juan Mig Bondoc. And then, si Juan Mig is parang the owner of hotels, parang ganun. Mayaman si Juan Mig. Tapos, parang nag-apply si Jericho na parang siya yung gagawa ng furniture sa isang hotel na magbubukas. And then, not knowing na ang fiancé ni Juan Mig Bondoc ay si Gary, si Christina Hermosa. Ganda, Okay. ang ganda ng movie na yon. Sobra. Kasi yun, as usual, yung gusto kong may tension, yung parang nagpe-pretend si Gary na, oh yes, I know you. Parang ganyan, as if parang hindi talaga sila
na in love sa isa't isa ng sobrang grabehan to the point na parang mababaliw na si Christina Hermosa nung umalis si Jericho. Nagpretend siya kasi obviously ayaw niyang ipahalata na na ganun yung nangyari sa kanya. Oo. Ganda Oh. nito. Ganda nitong movie na to. Sige nga, hahanapin ko din yan. Akala ko Forevermore yung sasabihin mo kasi ang dami din nagandahan dyan sa Forevermore ng Jericho and Christy. Siguro But, napanood ko na yun. Nasa lista, nilagay ko rin siya dito. 2002 siya, 'di ba? Nilagay ko rin siya dito. Pero nung binabasa ko yung niya, kung I was trying to see kung premise. pinanood ko siya, hindi ko siya maalala. So, hindi ko sure kung napanood ko or baka pinanood ko tas wala masyadong impact. Ako, I think sa parang pinalabas yan one time din sa Lunchbox office eh. Tapos, hindi ko lang natapos. But anyway, ang gusto ko lang pala dagdag sa When Love Begins na nagustuhan ko isang part doon, yung relationship ni Boots Anson Rowan na mommy ni Aga at saka ni Anne. I don't know if you remember, pero basta merong part doon na dinala na ni Aga si Anne sa family niya. Tapos, yung tumulong si Ando na mag-ayos ng plates, magluto kay Boots. Kasi di ba parang Hindi rich, ko na arte-arte maalala. nga siya. Tapos, yung Oo. tumulong siya, tapos nagkaroon sa'yo ng heart-to-heart talk ni Boots. I don't remember anymore kung paano yung heart-to-heart talk nila. Pero gusto ko yung relationship nila doon. Ayun lang. Hindi natin nabanggit yung mga ang dami pa natin hindi nabanggit. Meron pang, I'm sure yung mga Milan, yan ang mga hanapin nyo, mga All My Life. Ako kasi, hindi ko masyadong napanood yung mga yan kasi bata pang ako noon. So, mas gusto ko yung mga romantic comedy or parang may ganong vibe. Hindi yung super dramatic. But turns out, gusto ko yung And I Love You. So, mas mature na rin naman ako noon. Tsaka yung mga One More Chance, di ba? Pero Saka yung among pag this list, later in the 2000s, mas may ka na. Mas may alam mo na mga nangyayari sa mundo. correct. But among the list or the movies that we listed down, no, what do you consider as siguro yung top na kaya? I'm sure lahat to kaya mo ulit-ulitin. Pero ano yung pinaka-uulit-ulitin mo talaga until now? Yung siguro kung masisira na ang TV nyo at hindi ka na makakabili ng TV kahit kailan, ito yung huli mong panonoorin. Ganon. Minsan minahal kita. Oh. Ganda talaga. Pwede kong banggitin, hindi natin nabanggit yung Kung Ako Na Lang Sana. Oh yeah, oo. Ang dami din may Sharon gusto Aga. niyan. Ganda rin ito. Ako, sige, dahil Sharon ka, o di ang sagot ko, Casey. Alam mo, oo, pero totoo, for the first time yung kaya ko ulit-ulitin dito, I don't know why. I mean, kasi siguro kung may manonood nun, sasabihin, they won't say that it was the best movie. Nafe-feel good ako every time na napapanood ko kasi siya. Kasi nga may mix ng ang fun noong umpisa, tas biglang, shocks, ito na yung mga problema, naghiwalay na, ganyan. Tapos, shocks, magkaka-reunite uli, ganyan. Hanggang sa may problema na naman, ito na yung pinakamatinding problema. Kasi, tas may personal growth yung character ni Casey, na meron siyang, kaya na niya mag-stand up for herself after maging sunod-sunuran sa daddy niya, parang ganun. So, gusto ko siya. So, wala na, hindi ko na kailangan mag-justify. Correct. Pero yun ang akin. I think among the list. It's for the first time. And I'm sure madami pa tayong hindi nabanggit. Madami pa kayong mga gusto. So, kung meron pa kayong mga gustong movies na hindi na-mention, pwede nyo i-share sa amin once we upload this. And mag-comment kayo sa aming social media accounts. I-follow nyo lang kami sa Instagram, Twitter, and Facebook. Search nyo ng Rewind a Throwback Podcast kasi again, every episode ko naman sinasabi, iba-iba nga yung pangalan ng social media handles dahil nga walang magsakto. So, basta Rewind with an E, REWINED. So, yon. And Ro, thank you so much for throwing it back with me. For being a certified retrophile. Ikaw yan eh. Ikaw yan. Alam mo yun, hindi ma-i-deny tayong dalawa kaya lagi tayong magkasundo lalo na pagdating sa mga Pinoy stuff, Pinoy pop culture stuff. So, thank you. Thank you din. Nag-enjoy ako. At nung binabalikan ko itong mga movies na binanggit natin tonight, parang, ay grabe, ang ganda ng era na to, nitong decade na to, when it comes to movies, no? That's true. Ang daming magandang movies na lumabas nitong era na to. Feeling ko tayo pa rin ang dapat magsama doon sa next part. Pero ano na yan? 2010s? Next Valentine's. Or kapag nawala na ako ng idea para punan pa yung mga susunod bago mag-Valentine, pwede na natin gawin yan uli. Pero ihang mo na, kasi for sure yun, feeling ko nga 2 parts yun eh, kasi hindi talaga magkakasya sa isang episode. Dito pa lang hirap na tayo. What more yung next, di ba, na mas carry na nating manood talaga ng lahat-lahat ng mga bagay.
But yun, True. again, Ro, thank you so much. And sa ating retro files, sa ating mga ka-rewind, thank you so much. Sana kayo din ay nag-enjoy at nakarelate kayo sa mga favorite naming movies. And we are greeting everyone an advance Happy Valentine's Day. Sana Happy happy ang mga puso Valentine's. ninyo. Kahit kayo ay single, taken, may asawa. Wag lang may may mga side trip sa buhay. Wag ganon. Pero sana tayo ay happy lahat na magse-celebrate ng Valentine's Day. And this has been Rewind a Throwback Podcast. Good night, everyone. And enjoy your wine night with your loved ones.